Nakatago sa mga sulok ng kasaysayang biblikal na bihirang pag-usapan ay isang kwento na pilit itinago ng simbahan. Kilala ng marami si Enoch bilang matapat na lalaking lumakad kasama ang Diyos, ngunit may isa pang Enoch, anak ni Cain, ang kauna-unahang mamamatay tao sa mundo. Ang inakalang malilimutan ng inapo ay siya palang nagtayo ng pinakaunang lungsod ng sangkatauhan, nakaranas ng nakakakilabot na mga pangitain mula sa langit, at sumulat ng isang aklat na napaka-kontrobersyal kaya't ipinagbawal ito ng mga unang pinuno ng simbahan. Sa kanyang mga isinulat, isiniwalat niya ang mga lihim tungkol sa mga anghel na nahulog mula sa langit at nagkaroon ng ugnayan sa mga tao, dahilan upang isilang ang isang lahi ng higante na nagdala ng kapahamakan sa mundo. Matagal na inakalang tuluyang nawala ang kanyang aklat hanggang sa matagpuan ito ng mga arkeologo sa malalayong yungib. Ano ang nilalaman ng sinaunang manuskrito na ito at bakit ito kinatakutan ng mga lider ng relihiyon? Ngayon, babasagin natin ang katahimikan upang ibunyag ang nakakabahalang katotohanan na tinatago sa ipinagbabawal na mga sulat ni Enoch. Nagsisimula ang kwentong ito sa pagbuhos ng dugo sa lupa at sa isang taong tumatakbo palayo sa Diyos. Katatapos lamang gawin ni Cain ang isang bagay na babago sa mundo magpakailanman. Pinatay niya ang sarili niyang kapatid na si Abel. Isinulat sa Genesis 4:8 ang nakakakilabot na tagpong ito. At sinabi ni Cain kay Abel na kanyang kapatid, at nang sila'y nasa parang, bumangon si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at siya'y pinatay. Hindi ito basta-bastang karahasan. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na isang tao ang pumatay ng kapwa niya tao. Hindi pa kailanman nasaksihan ng mundo ang ganong kabagsik na pag-atake ng kapatid laban sa kapatid, ng miyembro ng pamilya laban sa kanyang mahal sa buhay. Ang mga parang na dating pinapastulan ni Abel ay nilapastangan ng kanyang dugo. Ang lupaing tumanggap ng kanyang mga alay sa Diyos ay ngayoy umiinom ng mas malungkot na handog, ang buhay ng isang inosente. Nakatayo si Cain sa tabi ng walang buhay na katawan ng kapatid, marahil hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Madugo ang kanyang mga kamay at puno ng galit, takot at marahil unang-unang pagsisisi na naranasan ng isang tao. Nang hanapin ng Diyos si Abel, sinubukan ni Cain na itago ang kanyang kasalanan, ngunit walang lihim sa Diyos. Ang pag-uusap na sumunod ayon sa Genesis 4:9-10 ay nagpapakita ng iniisip ni Cain. Tinanong ng Panginoon si Cain, "Nasaan ang iyong kapatid na si Abel?" Sumagot siya na, "Hindi ko po alam. Ako ba ang tagapagbantay ng aking kapatid?" At sinabi ng Panginoon, "Ano ang iyong ginawa? Pakinggan mo, ang dugo ng iyong kapatid ay sumisigaw mula sa lupa. Maging ang lupa ay humihingi ng hustisya. Ang dugo ni Abel ay tumatawag sa Diyos, naghahanap ng sagot sa napakasamang krimen." Hindi nagtatanong ang Diyos dahil hindi niya alam. Alam ng Diyos ang lahat. Binibigyan lamang niya si Cain ng pagkakataong aminin ang kanyang pagkakamali, tumanggap ng responsibilidad at marahil magsisi. Ngunit ang sagot ni Cain ay nagpapakita ng matigas niyang puso. "Ako ba ang tagapagbantay ng aking kapatid?" Isang sagot na walang malasakit, walang pag-amin at walang bakas ng konsensya. Tumayo siyang mayabang kahit na kinakausap na siya ng Diyos. Mabilis at malinaw ang hatol ng Diyos. Ayon sa Genesis 4:11-12, ang kaparusahan ay akmang-akma sa kanyang ginawa. Ngayon ay isinusumpa ka mula sa lupa na nagbukas ng bibig upang tanggapin ang dugo ng iyong kapatid mula sa iyong kamay. Kapag binungkal mo ang lupa, hindi na ito magbibigay ng ani sa iyo. Magiging palaboy ka sa balat ng lupa. Si Cain na dating magsasaka ay hindi na muling magtatagumpay sa pagsasaka. Ang mismong lupa na kanyang inaasahan ay tatalikod sa kanya.
Ang lupaing sumipsip sa dugo ni Abel ay hindi natutugon sa kanyang paghihirap. Ang sumpang ito ay angkop sa kanyang kasalanan. Sa bukirin ginawa ni Cain ang kanyang krimen, isang lugar na dapat nagbibigay buhay at pagkain. Ngunit mula noon, ang lupaing iyon ay magiging kaaway niya. Bawat butil ng binhing kanyang itatanim ay mabibigo. Bawat pagsubok niyang magbungkal ay hahantong sa tuyot at baog na lupa. Siya ay isinumpang magpalaboy-laboy, hindi makapanirahan at mabubuhay ng walang tahanan o kapayapaan. Ngunit isang bagay ang hindi inaasahan ang nangyari. Sa harap ng mabigat na realidad, tumawag si Cain sa Diyos ayon sa Genesis 4 na 13 hanggang 14. Ang parusa ko'y higit pa sa aking makakaya. Pinalayas mo ako ngayon sa lupa at hindi ko na makikita ang iyong mukha. Magiging palaboy ako sa daigdig at papatayin ako ng sinumang makakita sa akin. Sa unang pagkakataon mula nang gawin ang kanyang kasalanan, ipinakita ni Cain ang tunay na emosyon. Nababalot siya ng takot. Naunawaan niya na sa isang mundong walang batas o proteksyon kung saan ang hustisya ay mabilis at personal, siguradong may maghihiganti sa ginawa niya. Ito ang unang pagkakataon na tila naintindihan ni Cain ang kabuwang bigat ng kanyang ginawa. Ang kanyang kaparusahan ay hindi lang galing sa Diyos, kundi sa takot sa tao. Mahal si Abel ng iba at tiyak may gustong gumanti para sa kanyang kamatayan. At sa panahon na walang hukuman o hukom, kadalasang ang hustisya ay nangangahulugan ng karahasang isinasakatuparan sa sariling kamay. Ngunit ang tugon ng Diyos ay nagpakita ng kakaibang awa kahit sa gitna ng parusa. Ayon sa Genesis 4:15, sinabi ng Panginoon sa kanya, kung sino man ang papatay kay Cain, siya ay gagantihan ng 7 ulit. Pagkatapos ay nilagyan ng Diyos si Cain ng isang tanda upang walang sinuman ang manakit sa kanya. Ang tandang ito ay hindi upang siya'y ipahiya, kundi upang siya'y protektahan. Isa itong babala. Ang sinumang mananakit sa taong ito ay haharap sa galit ng Diyos. Ano nga ba ang tandang ito? Hindi inilarawan ng Biblia kung ano ang itsura nito. Sabi ng ilan, maaaring ito'y isang peklat. Ayon naman sa iba, ito ay isang malinaw na bakas, marahil sa kanyang noo. Ano man ito, tiyak na ito'y kapansin-pansin. Alam ng bawat taong makakasalubong si Cain na siya ay nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Isa itong malinaw na paalala. Ang taong ito ay nahatulan na ng Diyos. Huwag ninyong galawin. At dahil sa tandang ito, nagsimula ang bagong buhay ni Cain bilang isang takas. Isinulat sa Genesis 4:16. Umalis si Cain mula sa harapan ng Panginoon at nanirahan sa lupain ng Nod sa silangan ng Eden. Ang kahulugan ng Nod ay paglalagalag at ito ang naging tahanan ni Cain. Iniwan niya ang lahat ng pamilyar, ang kanyang pamilya, ang kanyang lupain at ang dati niyang buhay. Iniwan din niya ang presensya ng Diyos, pasan ng bigat ng dugo ng kanyang kapatid at ang tandang nagpapakilala sa kanya sa buong mundo. Ang paglalakbay patungong Nod ay tiyak na naging mahirap at malungkot. Si Cain ay naglakbay sa mga lupang hindi pa niya kilala, dala lamang ang kaunting makakaya niyang baunin at walang kasiguraduhan kung hanggang kailan siya maglalagalag. Sa bawat hakbang, lalo siyang lumalayo sa kanyang dating tahanan, palayo sa kanyang mga magulang na sina Adan at Eva at palayo sa mga lugar kung saan dati ramdam niya ang kapanatagan. Ang tandang nasa kanyang katawan ay nagpoprotekta sa kanya mula sa kamay ng ibang tao, ngunit hindi nito kayang pigilan ang kalungkutan, pag-iisa o ang bigat ng alaala ng kanyang ginawa. Ang lupain ng Nod ay ligaw at hindi pa naaabot ng kabihasnan, walang landas, walang nayon at walang bakas ng sibilisasyon. Kinailangan ni Cain na maghanap ng tubig, manghuli ng hayop para sa pagkain at gumawa ng silungan mula sa anumang maibibigay ng kalikasan. Ito ang tunay na pakikipagsapalaran.
Araw-araw ay isang pakikibaka upang mabuhay para lamang makahanap ng sapat na pagkain at inumin para umabot sa susunod na araw. Ngunit kahit sa gitna ng ilang hindi ganap na nag-iisa si Cain, isiniwalat sa Henesis 4:17 ang isang nakakagulat na detalye at nakilala ni Cain ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao at nanganak kay Enoch. Sandali lang, may asawa si Cain. Saan siya nanggaling? Bagamat hindi isinaad ng buo sa Biblia ang bawat detalye, malinaw na nagkaanak pa sina Adan at iba bukod kina Cain at Abel. Ayon sa Genesis 5:4, nabuhay si Adan ng 800 taon pagkatapos ipanganak si Seth at nagkaanak pa siya ng iba pang mga lalaki at babae. Mahaba ang buhay ng mga unang henerasyon at marami silang naging anak. Bagamat nakapokus ang Biblia kina Cain at Abel, patuloy na lumago ang pamilya ni Adan at Eva. Nag-asawa ang iba pa nilang mga anak at nagsimula ng kani-kanilang pamilya. Nang pinatay ni Cain si Abel, may iba ng tao sa mundo. Nakahanap si Cain ng isang babae mula sa mga inapo ni Adan at Eva. Isang taong piniling samahan siya sa kanyang pagkatapon at magsimula ng panibagong buhay. Iniwan ng babaeng ito ang kanyang tahanan at pamilya upang samahan si Cain sa lupain ng Nod. Magkasama nilang sinubukang buuin ang bago mula sa wasak na nakaraan ni Cain. Marahil ay may nakita siya kay Cain na hindi nakita ng iba o marahil siya rin ay naghahanap ng panibagong simula. Ang anak na isinilang sa kanila ay hindi basta-bastang anak. Siya si Enoch, ang panganay ni Cain. Ang pangalang Enoch ay nangangahulugang pagtatalaga o pagsisimula. Maaring pinili ni Cain ang pangalang ito upang ipakita ang kagustuhang italaga ang kanyang anak sa isang bagong kabanata, isang malinis na simula sa isang di kilalang lupa. O marahil umaasa siyang magiging bahagi ang batang ito ng isang mas malawak na layunin na hindi pa nila lubos na nauunawaan. Maaaring sa kaibuturan ng puso ni Cain, umaasa siyang matutubos ng batang ito ang nawala dahil sa kanyang kasalanan. Ang kapanganakan ni Enoch ay isang mahalagang sandali sa buhay ni Cain. Sa unang pagkakataon mula nang maganap ang trahedya kay Abel, nagkaroon siya ng dahilan upang mabuhay, hindi lang para mabuhay, kundi para may patutunguhan. Mayroon na siyang anak na magdadala ng kanyang pangalan at anumang pamana na kaya pa niyang itayo. Ang batang ito ay sagisag ng pag-asa ng posibilidad ng isang naiibang kinabukasan at marahil ng daan patungo sa pagtubos. Habang karga ni Cain ang kanyang bagong silang na anak, marahil ay sabay-sabay niyang naramdaman ang kasiyahan bilang ama, ang pag-aalala sa mundo ng kanyang anak at ang munting pag-asa na maranasan nito ang buhay na higit pa sa naranasan niya. Ang tandang inilagay sa kanya ng Diyos upang protektahan siya mula sa paghihiganti ay saklaw din ang kanyang pamilya. Ang kanyang anak ay lalaki ng hindi natatakot sa kaparusahan dahil sa kasalanan ng kanyang ama. Ngunit hindi dito nagwakas ang kwento ni Cain. Ang parehong bersikulo na nagsasabing ipinanganak si Enoch ay nagsasabi rin ng isang bagay na kahanga-hanga. At nagtayo siya ng isang lungsod at pinangalanan itong Enoch ayon sa kanyang anak. Isipin kung gaano ito kakamangha-mangha. Si Cain na sinumpang maging palaboy, itinakdang walang matatag na tirahan, ay piniling magtayo ng unang lungsod sa kasaysayan ng sangkatauhan at ipinangalan niya ito sa kanyang anak. Ang desisyong ito ay isang lantad na pagsuway sa hatol na ibinigay ng Diyos sa kanya. Sinabi ng Diyos na magiging isang pag-alagala siya sa lupa, ngunit pinili ni Cain na wakasan ang kanyang paglalagalag. Tinipon niya ang mga tao at nagtatag ng isang permanenteng pamayanan.
Ang kanyang kilos ay tila nagsabing, "Maaaring hindi na ako magtagumpay sa pagsasaka, ngunit maaari pa rin akong lumikha ng isang bagay na magtatagal. Maaari akong magtayo ng tahanan kung saan ang aking anak at ang kanyang mga inapo ay maaaring mabuhay ng higit pa sa aking pagkakamali." Sa sinaunang panahon, ang pagtatayo ng isang lungsod ay hindi biro. Kinailangan ni Cain na pumili ng tamang lugar, may sapat na tubig, may likas na depensa at may mga materyales para sa konstruksyon. Kinailangan niyang hikayatin ang iba na sumama sa kanyang ambisyosong layunin. Kinailangan niyang ayusin ang trabaho, magtalaga ng mga tungkulin at pamahalaan ng maraming taong nagtutulungan para sa isang bisyon. Hindi ito basta-basta pagtitipon ng mga kubo. Isa itong tunay na lungsod. May mga pader, tarangkahan, lansangan at gusali. Sa paggawa nito, iniwan ni Cain ang kanyang sariling bakas sa kasaysayan. Isang bakas na ibang-iba sa tandang ibinigay sa kanya ng Diyos. Ang tanda ng Diyos ay tanda ng proteksyon at alaala ng hatol. Ang lungsod ni Cain sa kabilang banda ay simbolo ng ambisyon at pamana. Lumikha siya ng isang bagong simula para sa sangkatauhan. Bago ito, ang mga tao ay naninirahan lamang sa mga tolda, naglalakbay kasama ng kanilang mga alagang hayop at namumuhay ng simple, malapit sa kalikasan. Ang mga sinaunang tao ay sumusunod sa galaw ng mga panahon, lumilipat kapag naubos na ang damo, walang gaanong ari-arian at namumuhay ng payak. Ngunit iba ang ginawa ni Cain. Nagtayo siya ng isang lugar na hindi lilipat. Itinayo niya ang pundasyon ng magiging sibilisasyon ng tao. Nagtayo siya ng mga pader upang maprotektahan mula sa banta sa labas. Naglagay siya ng mga tarangkahan upang bantayan kung sino ang papasok at lalabas. Inayos niya ang mga lansangan upang gabayan ang daloy ng mga tao at kalakalan. Hindi mabilis ang pagtatayo ng lungsod. Inabot ito ng maraming taon ng mabigat na paggawa. Kinailangan pa nilang putulin at hubugin ang mga bato sa pamamagitan ng kamay. Ang mga pader ay itinayo mula sa lupa paitaas. Kinailangang ilagay ng maingat ang mga pundasyon, pinamunuan ni Cain ang buong gawain, inayos niya ang mga manggagawa sa mga grupo, nagtalaga ng tungkulin at binantayan ang napakalaking gawain. Wala pang nakagawang ganito sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Lumaki si Enoch na napapalibutan ng isang pambihirang gawa. Isipin mong ikaw ang kauna-unahang batang lumaki sa loob ng mga pader ng isang lungsod. Habang sa ibang lugar, natututo pa lamang ang mga bata kung paano mag-alaga ng tupa at magtanim sa ilalim ng bukas na langit. Ang mga aral ni Enoch ay tungkol sa mga pader at tarangkahan, sa pamumuhay ng malapit sa iba at sa kung paano gumalaw sa loob ng komplikadong buhay sa lungsod. Naranasan niya ang mga bagay na walang ibang batang nakaranas noon. Ang lungsod na ipinangalan sa kanya ang naging kanyang palaruan, paaralan at kinabukasan sabay-sabay. Naglakad siya sa mga lansangang binuo ng kanyang ama, naglaro sa mga patio na inisip at idinisenyo ng kanyang ama, at natuto mula sa mga taong tinipon ni Cain sa lugar na iyon. Bawat bahagi ng kanyang araw ay paalala na ang buong lungsod na ito ay umiiral dahil sa paninindigan at pangarap ng kanyang ama. Ngunit hindi lamang ang mga gusali at kalsada ang humubog sa pagkabata ni Enoch. Kabilang din ang mga taong piniling manirahan doon. Ang lungsod ni Cain ay umakit ng mga taong naghahanap ng pagbabago. Mga taong nais tumalikod sa mga dating nakagisnan, mga taong hindi tugma sa mga lumang kaugalian ng buhay. May ilan na naakit sa posibilidad ng panibagong simula. Gaya ni Cain, may iba namang imbentor at tagapaglikha, sabik sa pagbuo ng bagong ideya at bagong paraan ng pamumuhay. Mayroon ding dumating dala ng kuryosidad, nais lamang masaksihan ang kakaibang uri ng pamayanan.
Unti-unting naging sentro ng pagbabago at eksperimento ang lungsod. Sa Genesis 4:20-22 mababasa natin ang tungkol sa mga kamag-anak ni Enoch at ang kanilang mga nagawa. Ipinanganak ni Ada si Jabal. Siya ang ninuno ng mga naninirahan sa tolda at nag-aalaga ng hayop. Ang kapatid niya ay si Jubal. Siya ang naging ama ng lahat ng tumutugtog ng alpa at plauta. Nanganak din si Zila kay Tubal-Cain, ang unang manggagawang sanay sa pagpoproseso ng tanso at bakal. Hindi lamang sila malalayong kamag-anak ni Enoch, kasama niya silang naninirahan sa lungsod. Sila mismo ang humuhubog sa paglago ng pamayanan sa pamamagitan ng kanilang galing at ideya. Binago ni Jabal ang paraan ng pag-aalaga at pamamahala sa mga hayop gamit ang mas makabagong paraan kahit na sa loob ng lungsod. Si Jubal naman ay nagdala ng musika sa mundo. Lumilikha ng mga instrumentong nagbibigay ng mga tunog na hindi pa kailanman narinig. Samantala, si Tubal-Cain ay naging bihasa sa paggawa ng mga kagamitang bakal, mas matibay at mas maayos kaysa sa mga yari sa bato o kahoy. Musika, paggawa ng metal, pangangalaga sa hayop at disenyo ng lungsod, lahat ng ito ay nagsimulang umusbong sa angkan ni Cain. Lumaki si Enoch sa gitna ng mga unang musikero, unang panday at unang tagaplanong panlungsod sa mundo. Ang lungsod niya ay naging sentro ng pagkamalikhain at pagkatuklas ng sangkatauhan. Gumagawa ang mga tao ng kasangkapan mula sa metal, lumilikha ng musika at nagtatayo ng kahangahangang mga gusali. Naririnig sa mga kalsada ang tunog ng martilyo sa bakal habang walang humpay na nagtatrabaho sina Tubal-Cain at ang kanyang mga alagad. Lumilipad sa hangin ang himig habang tinuturuan ni Jubal ang iba kung paano tumugtog ng mga bagong likhang instrumento. Kasama rin sa araw-araw ang unggol ng baka at ang iyak ng tupa habang isinasagawa ang mas epesyenteng paraan ng pag-aalaga na pinasimulan ni Jabal. Hindi ito basta lugar kung saan naninirahan ang mga tao. Ito ay lugar kung saan isinilang ang mismong kultura ng tao. Nasaksihan ni Enoch ang makulay na pagbabagong ito sa paligid niya. Nakita niya kung paano nagiging totoo ang pangarap ng kanyang ama, kung paanong lumalawak at umuunlad ang lungsod sa bawat araw. Natuto siyang mamuno sa panunood kay Cain sa pag-oorganisa ng mga tao at sa pamumuno sa mga proyekto. Natuto siya ng inobasyon mula sa mga kamag-anak niyang patuloy sa paglikha ng bagong paraan at kagamitan. Nauunawaan niya ang napakalaking potensyal ng malikhaing pag-iisip at pagtitiyaga ng tao. Habang si Enoch ay lumalaki mula bata, naging binatilyo at kalaunan ay ganap na lalaki, lalong lumalalim ang kanyang mga natutunan. Naunawaan niyang kayang makamit ang magagandang bagay kapag ang mga tao ay nagkakaisa. Nakita niya na ang mga hamon ay kayang lampasan sa pamamagitan ng determinasyon at bagong pananaw. Naunawaan niya na ang tunay na pamumuno ay ang kakayahang mailabas ang galing ng iba at itutok ito sa iisang layunin. Habang si Enoch ay tumatanda, naging natural lamang na siya ang humalili sa kanyang ama. Tumatanda na si Cain at may kailangang mamuno sa lumalago nilang lungsod. Si Enoch ay inihanda para sa tungkuling ito mula pa noong siya ay sanggol. Nauunawaan niya kung paano gumagana ang lungsod. Kilala niya ang mga tao at natutunan niya ang mga mahahalagang aral sa panunood sa pamumuno ng kanyang ama. At ngayon, ang lungsod na may pangalan niya ay unti-unti nang iniaatang sa kanyang balikat. Ngunit ang pamumuno sa ganitong uri ng komunidad ay nangangailangan ng mga kasanayang hindi pa kailanman kinakailangan noon. Kinailangan ni Enoch na matutong pamahalaan hindi lang pamilya o tribo,
kundi daan-daang taong sabay-sabay na namumuhay. Kinaharap niya ang mga desisyon tungkol sa kalakalan, katarungan at pamamahala sa mga manggagawa upang panatilihing maayos ang daloy ng lungsod. Ito'y mga kasanayang wala pang naunang pinuno ang kailangang matutunan. Unti-unting napansin din ang lungsod mula sa labas. Naging interesado ang mga tao sa bagong paraan ng pamumuhay na ito. May mga dumayo roon upang makipagkalakalan, nagdadala ng mga produkto mula sa malalayong lugar kapalit ng mga nilikha sa lungsod. Ang iba na may dumating upang matuto, sabik na maunawaan kung paano gumagana ang buhay sa lungsod, at may ilang na piniling manatili, nag-aambag ng kanilang talino at karanasan sa patuloy na pag-unlad ng pamayanan. Mabilis na napunta si Enoch sa gitna ng lahat ng ito. Bilang tagapagmana ni Cain, sinalubong niya ang mga mangangalakal, tinanggap ang mga bagong dating at tinugunan ang araw-araw na hamon ng natatanging pamayanang ito. Dahil sa napakaraming taong magkakasama sa isang lugar, kinailangan niyang matutunan ang diplomasya, negosasyon at tunay na pamumuno mula sa simula. Napakabigat ng responsibilidad na nakaatang sa balikat ni Enoch. Kinailangan niyang tiyaking patas ang pamamahagi ng pagkain at tubig sa lumalaking populasyon. Siya rin ang tinatawag upang ayusin ang mga alitan sa pagitan ng mga magkakapitbahay, mga taong namumuhay ng mas malapit sa isa't isa kaysa dati. Siya ang nangangasiwa sa mga manggagawa, mga tagapagtayo at mga mangangalakal. Kinailangan din niyang magdesisyon kung palalawakin ba ang mga pader ng lungsod upang magkasya ang dumaraming tao. Bawat araw ay may dalang bagong hamon na wala pang sinuman sa kasaysayan ang nakaranas. Paano mo mapananatili ang kapayapaan kung daan-daang tao ang sabay-sabay na namumuhay sa iisang lugar? Paano mo aayusin ang paggawa upang lahat ay may ambag ngunit walang naabuso? Paano mo itatalaga ang tirahan at ano ang gagawin kung may pagtatalo tungkol dito? Natututo si Enoch na hawakan ang mga bagong uri ng suliraning panlipunan, ngunit sa panahong ito, may isa pang mahalagang pangyayari sa mas malawak na mundo. Habang ang mga inapo ni Cain ay abala sa pagtatayo ng mga lungsod at pag-unlad ng teknolohiya, may isa pang linya ng pamilya na umuusbong. May ganap na magkaibang layunin. Ayon sa Genesis 4:25 hanggang 26, muling nakilala ni Adan ang kanyang asawa at nagkaanak sila ng isang lalaking pinangalanan nilang Seth, sapagkat sinabi ni Eva, "Ipinagkaloob sa akin ng Diyos ang isa pang anak kapalit ni Abel na pinatay ni Cain." Naging anak din ni Seth si Enos. Noon nagsimulang tumawag ang mga tao sa pangalan ng Panginoon. Matapos ang pagkawala ni Abel, binigyan sina Adan at Eva ng isa pang anak, si Seth. Ang ibig sabihin ng pangalan niya ay itinakda o itinalaga. Dahil nakita nila siya bilang kaloob ng Diyos, kapalit ng nawala nilang anak. Ang lahi ni Seth ay lumakad sa landas na malayo sa tinahak ng angkan ni Cain. Habang ang mga inapo ni Cain ay nakatuon sa pagtatayo at inobasyon, ang mga inapo ni Seth ay nakatuon sa paghahanap sa Diyos. Ang linyang nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay may malalim na kahulugan. Maaaring nagsimula silang magkaroon ng maayos na pagsamba, regular na pagtitipon upang manalangin, umawit, at hanapin ang gabay ng Diyos. Pinagyaman nila ang ugnayan nila sa Diyos at ipinasa ang kanilang mga kwento at aral sa bawat henerasyon. Namuhay ang mga inapo ni Seth sa mas tradisyonal na paraan, nag-aalaga ng mga hayop, nagsasaka, naninirahan sa mga tolda at payak na silungan, lumilipat depende sa panahon at sa mga pangangailangan ng kanilang mga alaga. Hindi sila nakatuon sa pag-imbento o pag-unlad, kundi sa katapatan at pagsunod sa Diyos. Inaalala nila ang mga sinaunang kwento, ang paglikha, ang hardin ng Eden, ang pagbagsak
at ang trahedya ni Cain at Abel. Ipinapasa nila ang mga ito sa kanilang mga anak. Habang ang lungsod ni Enoch ay punong-puno ng tunog ng mga kasangkapan at musika, ang mga tao ni Seth ay tahimik na nagtitipon sa bilog upang manalangin at sumamba. Habang ipinagmamalaki ng mga inapo ni Cain ang kanilang inobasyon at tagumpay, nananatiling mapagpakumbaba ang mga inapo ni Seth sa harap ng Diyos, hinahanap ang kanyang kalooban sa lahat ng kanilang ginagawa. Dahil dito, lalong lumalim ang agwat sa pagitan ng dalawang sangay ng sangkatauhan. Sa isang panig, nandoon ang lahi ni Cain, makabago, imbentor, mataas ang antas ng kultura, ngunit unti-unting lumalayo sa Diyos. Nakatuon sila sa gawa ng tao, sa pagtatayo, paglikha at pagunlad ng kabihasnan. Ipinagmamalaki nila ang kanilang tagumpay, nagtitiwala sa sariling kakayahan at bihira nang hanapin ang pagsang-ayon ng Diyos. Sa kabilang panig naman ng lahi ni Seth, mapagpakumbaba, tapat sa pagsamba at mas pinapahalagahan ang ugnayan sa Diyos. Namumuhay sila ng simple ngunit mahigpit na kumakapit sa pananampalataya. Mas mahalaga sa kanila ang ikalulugod ng Diyos kaysa sa paghanga ng tao. Mas pinapahalagahan nila ang katapatan kaysa sa tagumpay at ang pagsunod kaysa sa inobasyon. Napakalinaw ng kaibahan ng dalawa. Ang mga inapo ni Cain ay nagtayo ng mga lungsod na may matataas na pader at mababantay na tarangkahan, lumikha ng musika at naging dalubhasa sa paggawa ng metal. Ngunit bihirang banggitin ang pangalan ng Diyos o hanapin ang kanyang gabay. Samantala, ang mga inapo ni Seth ay naninirahan ng payak, naglalakbay kasama ng kanilang mga alaga, ngunit palagi silang nagtitipon upang manalangin at sumamba, pinananatiling buhay ang kanilang ugnayan sa may lalang. Bihira silang magtagpo. Ang lungsod ni Cain ay nasa lupain ng Nod, malayo sa lugar na pinili ng pamilya ni Seth. At ang agwat ay hindi lamang pisikal, kundi kultural at espiritual din. Bawat grupo ay bumuo ng sarili nilang mga pagpapahalaga, prioridad at pananaw sa kahulugan ng pagiging tao. Paminsan-minsan, may mga kwentong umaabot mula sa isang panig patungo sa kabila. Naririnig ng mga inapo ni Seth ang tungkol sa kahangahangang lungsod na itinayo ni Cain, may matibay na pader at makabagong teknolohiya. Naririnig naman ng mga tao ni Cain ang tungkol sa mga inapo ni Seth, ang kanilang malalim na pananampalataya, simpleng pamumuhay at regular na pagsamba. Ngunit madalas, ang mga kwentong ito ay lalong naglalayo sa kanilang pag-unawa sa isa't isa. Tiningnan ng mga tao ni Cain ang mga inapo ni Seth bilang lumana at walang alam sa progreso. Habang ang mga inapo ni Seth ay nakikita ang angkan ni Cain bilang mapagmataas at hiwalay sa Diyos, abala sa sarili nilang tagumpay at walang interes sa ugnayang espiritual. Si Enoch ay nasa gitna ng lahat ng ito. Siya ang tagapagmana ng kauna-unahang dakilang lungsod ng mundo, pinuno ng pinakamaunlad na lipunan ng kanyang panahon. Ngunit galing din siya sa isang pamilya na may marka ng karahasan at pagkalayo sa Diyos. Taglay niya ang parehong pagmamataas sa kanilang mga naabot at ang bigat ng kanilang pagkakasala. Sa tuwing tinitingnan niya ang lungsod, ang musika, ang mga likha, ang magagarang gusali, at ang maayos na lipunan, nararamdaman niya ang pagmamalaki sa mga naitayo ng kanyang pamilya. Ang lungsod na may pangalan niya ay patunay na kayang lumikha ng tao ng isang bagay na kahanga-hanga at pangmatagalan. Ngunit kapag naririnig niya ang mga kwento tungkol sa mga inapo ni Seth at sa kanilang kaugnayan sa Diyos, hindi maiwasang tanungin ni Enoch kung ano ang isinuko ng kanyang pamilya kapalit ng pagunlad at kabihasnan. Nakamit ba nila ang napakarami sa pisikal na mundo, ngunit nawala ang pundasyong espiritual? Sa sobrang pagtutok sa gawa ng tao, nalimutan na ba nila ang may lalang? Nanatili ang mga tanong na ito
sa puso ni Enoch habang buong-buo niyang tinanggap ang tungkulin bilang pinuno ng lungsod. Kinilala niya ang tagumpay ng kanyang mga kababayan, ngunit naramdaman din niya ang kakulangan, isang puwang sa kaluluwa na hindi kayang punan ng anumang imbensyon o tagumpay sa kultura. Sa kabila ng lahat ng kanilang naabot, mayroong kakulangan, isang espiritual na kawalan na hindi kayang takpan ng ginto, gusali o karangalan. Nasa sangandaan si Enoch, handa sa isang pambihirang paglalakbay. Bagamat ipinanganak siya sa kapangyarihan at karangyaan, lumaki sa puso ng pinakamaunlad na lungsod ng sangkatauhan at inihanda upang pamunuan ang kinabukasan ng kanyang bayan. Pasandin niya ang bigat ng nakaraan ng kanyang pamilya at ang lumalalim na tensyon sa pagitan ng pag-unlad ng tao at ugnayan sa Diyos. Ang mga pasyang gagawin niya bilang pinuno ay huhubog hindi lamang ng kanyang kapalaran, kundi ng kinabukasan ng lungsod na ipinangalan sa kanya at ng pamana ng buong lahi niya. Ito ang kwento ni Enoch, anak ni Cain, na ang mga isinulat ay kalaunan ipagbabawal ng simbahan. May isang hindi inaasahang bagay na nagsimulang mangyari kay Enoch habang pinanghahawakan niya ang mas mabigat na pananagutan sa kanyang lungsod. Bagamat kabilang siya sa lahi ni Cain, isang pamilyang may sumpa, may bakas ng karahasan at pagkahiwalay sa Diyos. Unti-unti siyang nahikayat sa isang bagay na matagal nang binaliwala ng kanyang mga ninuno, ang pagkakaroon ng ugnayan sa may lalang. Ang mga tahimik na sandali ng pagninilay ay naging daan tungo sa isang bagay na hindi pa kailanman inaasahan. Nagsimula ito sa pinakasimpleng paraan. Habang abala si Cain at ang iba pang pinuno sa pagpapalawak ng lungsod at pagsulong ng teknolohiya, si Enoch ay naharap sa mas malalalim na katanungan. Sa mga unang oras ng umaga, tumatayo siya sa ibabaw ng mga pader ng lungsod. Tumatanaw sa malawak na lupain ng Nod at iniisip ang tungkol sa Diyos na minsang nakilala ng kanyang lolo na si Adan sa Eden. Narinig niya ang mga sinaunang kwento, mga bulong, mga pira-pirasong alaala ng panahong direktang nakikipag-usap ang tao sa Diyos. Ang malakas na pagkakaiba ng mga lumang kwento at ng pamumuhay ng kanyang pamilya ngayon ay labis na gumulo sa kanyang isipan. Bagamat malayo na ang narating ng mga inapo ni Cain, dama ni Enoch na may isang bagay na mas mahalaga ang nawala sa pagdaan ng panahon. Mayroon silang musika, mga kagamitang bakal, kahangahangang arkitektura at maayos na lipunan. Ngunit sa pag-abot sa lahat ng iyon, may mas mahalagang nawala, ang ugnayan sa Diyos. Sobrang nahumaling sila sa mga bagay na kayang likhain ng sarili nilang kamay, kaya't nakalimutan nilang ang mismong mga kamay na iyon ay kaloob ng may lalang. Isiniwalat sa Genesis 5:22 ang isang kahangahangang detalye. Lumakad si Enoch na kasama ang Diyos pagkasilang kay Matusalem, 300 taon at nagkaanak pa ng ibang mga anak. Ngunit ang ugnayan ni Enoch sa Diyos ay hindi nagsimula nang siya'y matanda na. Nagsimula ito nang mas maaga, sa mga tahimik na sandali ng pag-iisa sa puso ng isang batang pinuno na naghahanap ng higit pa kaysa sa mga tagumpay na materyal ng kanyang lungsod. Ang kanyang relasyon sa Diyos ay hindi karaniwan sapagkat ito'y nagmula sa isang pinagmulan na tila imposible. Isa siyang lalaki mula sa lahi ni Cain, isang pamilyang minarkahan ng pagpatay at pagkahiwalay sa presensya ng Diyos. Ang tandang iniwan ng Diyos kay Cain ay nananatili sa kanilang dugo, paalala ng karahasang naglayo sa kanila sa may lalang. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, lumapit ang Diyos sa apo sa tuhod ni Cain. Hindi ito nangyari bigla. Hindi nagising si Enoch isang araw na may mga pangitain o tinig mula sa langit. Unti-unti itong sumibol, isang lumalalim na pakiramdam tuwing umaga habang siya'y nag-iisa na hindi siya nag-iisa.
May presensyang naroon sa kanyang tabi, tahimik ngunit makapangyarihan, isang presensyang nauunawaan ang bigat ng kanyang tungkulin bilang pinuno, ang mga pakikibaka ng pamumuno sa kanyang bayan. Ang unang tunay na pagbabagong espiritual ay naganap sa gitna ng isang matinding krisis sa lungsod. May malalim na hidwaan sa pagitan ng iba't ibang pangkat ng mga manggagawa at wala ni isa mang solusyon ang gumana. Habang nahihirapan si Enoch na ibalik ang kapayapaan, ginawa niya ang isang bagay na hindi pa ginagawa ng kanyang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Siya'y nanalangin. Hindi sa mga Diyos-Diyosan, hindi sa mga gawa ng tao, kundi sa Diyos ng kanyang mga ninuno. At ang sumunod na nangyari ang tuluyang nagbago ng lahat. Nang hilingin ni Enoch sa Diyos ang karunungan upang mamuno ng may katarungan, nagsimulang dumating ang mga kasagutan sa paraang hindi niya maipaliwanag. Biglang naging malinaw ang mga komplikadong suliranin. Alam niya kung paano kausapin ang pusong galit upang ito'y lumambot. Unti-unti napansin ng mga tao ang kakaiba kay Enoch. Ang kanyang mga pasya bilang pinuno ay naging palaging makatarungan at matalino. Para bang nauunawaan niya ang pangangailangan ng bawat isa sa antas na lampas sa pangkaraniwang pag-unawa ng tao. Kapag may dumulog sa kanya na may dalang problema, palagi siyang may tamang salitang nagbibigay ginhawa at gabay. Ngunit ang pinakahindi inaasahang mga pangyayari ay naganap tuwing siya'y nananalangin at tahimik na nagmumuni-muni. Nagsimula siyang makaranas ng mga pangitain, malinaw, matalas at hindi guni-guni. Ipinakita sa kanya ang mga bagay na lampas sa kanyang lungsod, lampas sa mundong kanyang nakagisnan. Sa unang pangitain, habang siya'y taimtim na nananalangin at humihingi ng gabay para sa kapalaran ng kanyang lungsod, biglang lumawak ang kanyang pananaw. Para bang hindi na siya nakatingin mula sa lupa, kundi mula sa itaas ng kalangitan. Nakita niya ang mundo mula sa isang pananaw na hindi inaabot ng tao. Nasaksihan niya ang mga espiritual na puwersang gumagalaw sa likod ng mga pangyayari, ang lihim na mundong ginagalawan ng mga anghel at kalooban ng Diyos. Parang bumukas ang paningin niya sa bagong antas ng realidad. Hindi nagbago ang kanyang paligid. Nandun pa rin ang mga kalsada, pader, gusali at mga taong abala sa pang-araw-araw. Ngunit ngayon, nakikita na rin niya ang hindi nakikita, ang espiritual na mundo na bumabalot sa pisikal na mundo. Nakita niyang may mga anghel na tahimik na gumagalaw sa paligid, ginagabayan ang mga isip at damdamin ng tao. Nakita niya ang mga panalangin ng tapat na pusong umaakyat na parang mabangong usok. Nasaksihan niya ang mga hindi nakikitang laban para sa kaluluwa ng tao. Sa mga unang pangitaing ito, nakatagpo si Enoch ng mga nilalang ng liwanag, mga anghel na tagapaglingkod ng kataas-taasan. Hindi sila nakakatakot o nakagugulantang gaya ng inakala ng marami. Sa paningin ni Enoch, sila ay mahinahong mga mensahero ng kapayapaan at karunungan, isinugo upang magturo at tumulong. Sa simula, maikli lamang ang kanilang pagpapakita. Isang maningning na anyo ang lilitaw habang siya'y nananalangin, nag-iiwan ng mensahe ng pag-asa at tagubilin para sa kanyang pamumuno. Sinasagot nila ang mga tanong na bumabagabag sa puso ni Enoch. Tinuturuan siya tungkol sa katarungan, habag at balanse sa pagitan ng pagsusumikap ng tao at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang unang anghel na lumapit sa kanya ay nagpahayag na siya ay sugo ng kataas-taasang Diyos. Ipinaliwanag niyang pinili si Enoch para sa isang natatanging layunin at unti-unting ihahayag ang kabuuan nito. Ang anghel na ito na nagngangalang Uriel ang naging unang guro at kasama ni Enoch sa kanyang espiritual na paglalakbay. Tinuruan ni Uriel si Enoch kung paano tunay na manalangin, kung paano makilala ang kaibahan ng sariling pag-iisip at mensahe mula sa Diyos.
Ipinakita niya kung paano patahimikin ang puso at isipan upang mas malinaw niyang marinig ang tinig ng langit. Ang mga unang aral na ito ang naghanda kay Enoch para sa mas malalalim pang pahayag. Habang lumalawak ang espiritual na kamalayan ni Enoch, lumalim din ang kanyang mga pangitain. Dinala siya ng mga anghel sa mga paglalakbay na lampas sa abot ng pangunawa ng tao. Bagamat nananatili ang kanyang katawan sa kanyang silid o sa ibabaw ng mga pader ng lungsod, ang kanyang espiritu ay dinala sa mga dako na wala pang mortal ang nakakita. Ang unang paglalakbay na ito ay puno ng panggigilalas at takot. Ramdam niyang iniangat siya mula sa lupa at isinakay sa mga ulap sa napakabilis na paglalakbay. Sa ilalim niya, ang mundo ay naging parang isang napakalawak na mapa. Ipinakita sa kanya ang mga lupain at mga tao na hindi niya kailanman naisip na umiiral. Malinaw na nakita ni Enoch ang malalawak na ilog na dumadaloy sa kalupaan, ang mga hanay ng bundok na naghihiwalay sa mga bansa at ang napakalawak na karagatan na yumayakap sa mga kontinente. Ang mga paglalakbay na ito sa mga espiritual na daigdig ay lampas sa kayang ilarawan ng salita. Sa paraang mahirap ipaliwanag, gumalaw si Enoch sa mga dimensyong malayo sa mundong pisikal. Nakita niya ang trono ng kataas-taasan, nasaksihan ang napakaraming anghel na sumasamba at natanaw ang kosmikong kaayusan na nagpapanatili sa lahat ng nilikha. Sa isang partikular na paglalakbay na tumatak sa kanyang puso, dinala si Enoch sa hangganan mismo ng pag-iral. Nakita niya ang mga pundasyon ng daigdig, ang mga haliging sumusuporta sa langit at ang mga taguan ng langit kung saan iniimbak ang niebe at yelo. Sinundan niya ang mga landas ng araw at buwan at sa unang pagkakataon ay naunawaan ang kahanga-hangang kaayusan sa likod ng disenyo ng may lalang. Ipinaliwanag ni Uriel kung paanong nagtakda ang Diyos ng mga batas na hindi lang para sa tao kundi para sa lahat ng bahagi ng nilikha. Ang araw ay sumisikat at lumulubog ayon sa takdang oras. Ang buwan ay sumusunod sa kanyang mga siklo nang hindi nagkakamali. Ang mga bituin ay gumagalaw sa kani-kanilang mga landas ayon sa utos ng Diyos. Ang mga panahon ay dumarating at lumilipas sa tamang oras at ang ulan ay bumabagsak eksaktong kailan ito kinakailangan. Sa isa pang espiritual na paglalakbay, ipinakita kay Enoch ang puno ng buhay, ang punong dating nasa loob ng hardin ng Eden. Nasaksihan niya ang di mabilang nitong kagandahan at naunawaan ang layunin nito bilang pinagmumulan ng walang hanggang buhay. Ipinaliwanag ng mga anghel kung paanong naputol ang ugnayan ng sangkatauhan sa punong ito dahil sa pagsuway, ngunit may pahiwatig din ng plano ng Diyos na ibalik ito balang araw sa mga mamumuhay ng tapat. Ang punong iyon ay higit pa sa lahat ng naisip ni Enoch. Matayog at matatag ang puno nito, malawak ang mga sanga, at kailanman ay hindi nalalanta ang mga dahon. Ang bunga nito ay may mahinang liwanag mula sa loob at dama ni Enoch ang taglay nitong lakas ng buhay. Nauunawaan niya na ang punong ito ay hindi lamang simbolo ng buhay na walang hanggan, kundi sagisag ng malalim at di napapatid na ugnayan sa maylalang. Ngunit marahil ang pinakamatinding pahayag ay dumating nang ipinakita sa kanya ang mga tagapagmatsyag. Sila ay isang natatanging pangkat ng mga anghel na may itinalagang papel sa mundo. Ang aklat na kalaunan ay tatanggapin sa pangalan ni Enoch ay naglalarawan sa kanila ng detalyado at sa pamamagitan ng kanyang mga pangitain, naunawaan ni Enoch kung gaano kahalaga ang kanilang mga tungkulin sa hindi nakikitang mundo. Ang mga tagapagmatsyag ay itinatalaga upang bantayan at gabayan ang sangkatauhan. Ibinigay sa kanila ang kaalaman tungkol sa mga hiwaga ng nilikha, kabilang na ang galaw ng mga bituin, katangian ng mga halaman at mineral,
at ang sining ng pagpapagaling at pagtatayo. Ang layunin nila ay tulungan ang tao na umunlad habang nananatiling tapat sa kanilang mailalang. Sa simula, tinupad ng mga tagapagmatsyag ang kanilang tungkulin ng may buong katapatan. Tinuruan nila ang mga tao ng mga praktikal na kasanayan gaya ng pagsasaka, pag-aalaga ng hayop at paggawa ng mga kagamitang kapaki-pakinabang. Noon, ginagabayan nila ang sangkatauhan sa paraang nagbibigay papuri sa Diyos at tumutulong sa pag-unlad ng tao. Sila ang naging tulay sa pagitan ng langit at lupa, tinuturuan ng tao kung paanong maunawaan ang kanilang papel sa loob ng nilikha ng Diyos. Ngunit kalaunan, may masamang nangyari sa ilan sa mga tagapagmatsyag. Sa kanyang mga pangitain, nakita ni Enoch kung paanong ang ilang anghel ay nagsimulang maghangad ng mga bagay na ipinagbabawal sa kanila. Nakita nila ang kagandahan ng mga kababaihang tao at may pagnanasa na sumibol sa kanilang puso, isang pagnanasang hindi angkop sa mga nilalang gaya nila. Sinasabi sa Genesis 6:2 na nakita ng mga anak ng Diyos ang kagandahan ng mga anak na babae ng tao at kinuha nila ang mga ito bilang asawa. Ngunit inihayag sa mga pangitain ni Enoch ang buong katotohanan sa likod ng pangyayaring ito. Ang mga bumagsak na tagapagmatsyag ay hindi lamang nakipag-asawa sa mga babae. Ibinahagi rin nila ang mga kaalamang ipinagbabawal. Ang kaalamang ito ay hindi masama sa kanyang sarili, ngunit ibinigay ito sa maling panahon at sa maling paraan. Tinuruan nila ang mga tao kung paanong gumawa ng mga sandata, magsagawa ng mahika at gumamit ng mga palamuti gaya ng pampaganda at alahas na nagtutulak sa tao tungo sa kapalaluan at pagkamakasarili. Ibinahagi nila ang mga kasanayang hindi pa kaya ng sangkatauhan gamitin ng may karunungan. Nakita ni Enoch kung paanong nagsimula ang lahat sa iilang tagapagmatsyag na piniling suwayin ang kanilang banal na tagubilin. Sa pamumuno ng isa na tinatawag na Semjaza, gumawa sila ng kasunduan upang bumaba sa lupa at kumuha ng mga babaeng tao bilang asawa. Hinikayat nila ang isa't isa na kung sabay-sabay silang maghimagsik, walang isa man sa kanila ang mapaparusahan ng mag-isa. 200 tagapagmatsyag ang sumama sa paghihimagsik na ito. Bawat isa ay pumili ng babae upang pakasalan. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanilang pagkakasala. Nagsimula silang magpaligsahan kung sino ang makapagbibigay ng pinakakamanghamanghang lihim sa sangkatauhan. Tinuruan ni Azazel ang mga tao kung paano gumawa ng mga espada, kutsilyo, kalasag at baluti. Ipinakita niya kung paano gamitin ang mga metal upang lumikha ng mga sandatang mas mapanganib kaysa sa anumang nakita noon. Itinuro naman ni Barakel ang astrolohiya kung paanong gamitin ang mga bituin sa maling paraan. Ibinunyag ni Kokabel ang paggawa ng mga palatandaan at kung paano hulaan ang mga pangitain. Tinuruan ni Chazakiel ang pagbabasa ng ulap at pagtataya ng panahon, ngunit para sa pansariling interes. Sa kanyang mga pangitain, nakita ni Enoch kung paanong kumalat sa buong mundo ang kaalamang ipinagbabawal. Nakita niya kung paanong ito'y nagdulot ng katiwalian, hindi lang sa individual kundi sa buong mga lipunan. Ginamit ng mga tao ang kanilang bagong kaalaman sa pansarili at mapanirang layunin. Gumawa sila ng mga sandata upang saktan ng iba, nagsanay ng mahika upang manlinlang at mangibabaw, at naging labis ang pagkahumaling sa kagandahan at material na bagay. Ang kasanayan sa paggawa ng metal na sanay magamit sa paggawa ng mga gamit pangsaka o pagtatayo ng bahay ay higit na ginamit sa paggawa ng armas. Ang kaalaman sa mga bituin na dapat sanay nagturo ng paghanga sa nilikha ng Diyos ay ginamit sa mga maling hula at panghuhula.
Ang sining ng pampaganda at alahas na maaaring inosenteng paraan ng pagpapahayag ng kagandahan ay naging ugat ng kapalaluan at pagtatangi, lumilikha ng agwat sa pagitan ng mga tao at ng mga uri ng lipunan. Ang mga anak na isinilang mula sa unyon ng mga tagapagmatsyag at kababaihang tao ay tinawag na Nephilim. Ang mga higanting ito ay may taglay na katangiang makalangit at makatao. Lumaki silang napakalakas at napakalaki, ngunit dinala rin nila ang tiwaling pagnanasa ng kanilang mga ama. Naging mararahas sila, ginagamit ang kapangyarihan upang mangibabaw at maghasik ng takot sa mga karaniwang tao. Ang Nephilim ay hindi lang pisikal na malakas. Sila rin ay napakatalino dahil sa kaalamang minana mula sa kanilang makalangit na mga ama. Mas naging mapanganib sila dahil pinagsama nila ang pambihirang lakas at ang mataas na pagkaunawa sa digmaan, panlilinlang at pamumuno sa pamamagitan ng takot. Ginawa nilang sarili ang pamumuno sa mga lipunan ng tao. Pinilit ang mga tao na magbigay sa kanila ng buwis at maging sambahin sila. Paulit-ulit na ipinakita kay Enoch kung paanong kumakalat ang katiwaliang ito sa mundo. Parang salot, maging ang mga inapo ni Seth na dati malapit sa Diyos ay unti-unting naaapektuhan na rin ng kaalamang ito. Maging ang ilan sa mga inapo ni Cain na dati nang malayo sa Diyos ay naging mas tiwali pa kaysa dati. Nakita ni Enoch ang karahasan at kasamaan na dumurog sa kanyang puso. Nasaksihan niyang ang mga tao ay nag-aaway, nagpapadanak ng dugo gamit ang mga sandatang kanilang nilikha. Nakita niya ang mga taong nalinlang ng mahika, lumayo sa katotohanan at sumunod sa kasinungalingan. Napansin niya kung paanong ang pagkahumaling sa anyo at kayamanan ay winasak ang dating simple at masayang ugnayan ng mga tao. Ngunit ang pinakanakatakot na pangitain ay dumating nang ipakita kay Enoch kung paanong tutugon ang Diyos sa lumalalang katiwalian. Ang may lalang na nilikha ang sangkatauhan ng may pag-ibig at pag-asa ay labis na nalungkot sa sinapit ng tao. Umabot na sa sukdulan ang kasamaan sa mundo at hindi na maaaring ipagpaliban ang kanyang hatol. Ipinahayag ito ng malinaw sa Genesis 6 na linya 5 hanggang 7 linya, ngunit nakita ng Panginoon na lubhang masama na ang tao sa lupa at ang lahat ng iniisip ng kanyang puso ay puro kasamaan na lamang. At ang Panginoon ay nagsisi na nilikha ang tao sa lupa at ang kanyang puso ay napuno ng dalamhati. Kaya sinabi ng Panginoon, lilipulin ko mula sa ibabaw ng lupa ang taong aking nilikha. Nakita ni Enoch ang pagdating ng baha, matagal bago pa ito naganap. Nakita niya ang maiitim na ulap na nagtitipon, ang pagputok ng malalalim na tubig, at ang pagtaas ng baha na tatakip sa buong mundo. Nasaksihan niya na iisang pamilya lamang ang makaliligtas, si Noe at ang kanyang sambahayan, dahil nanatili silang tapat sa Diyos sa kabila ng kasamaan sa paligid. Nakakatakot ang mga pangitain na natanggap ni Enoch tungkol sa darating na paghatol, ngunit alam niyang mahalaga ang layunin nito. Naunawaan niyang ang pasya ng Diyos na linisin ang daigdig ay hindi bunga ng puot, kundi ng pag-ibig. Pag-ibig na nakaugat sa pag-asang muling babangon ang sangkatauhan kapag naalis ang katiwalian. Ang baha ay lilipol sa mga Nephilim, wawasakin ang impluensya ng mga bumagsak na tagapagmatsyag at magbibigay daan upang magsimulang muli ang sangkatauhan. Ngunit hindi lang saksi si Enoch sa mga pangyayaring ito. Sa pinakamatinding tagpo sa kanyang pakikipagtagpo sa mga anghel, tinanggap niya ang isang banal na misyon na lubusang magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Ipinahayag ng mga anghel na siya'y pinili upang maging tagasulat, tagapag-ingat ng mga banal na pahayag at propesya ng Diyos. Kalakip ng tungkuling ito ang malinaw na tagubilin. Isulat niya ang lahat ng kanyang nasaksihan at narinig sa kanyang mga paglalakbay sa kalangitan.
Inatasan siyang itala ang mga pangalan at mga ginawa ng mga bumagsak na tagapagmatsyag, isulat ang katiwalyang ikinalat nila sa lupa, at itala ang darating na paghatol. Ngunit higit pa roon, inatasan din siyang iparating ang mensahe ng pag-asa na susunod sa paghatol, ang plano ng Diyos na tubusin at ibalik ang lahat ng nawala. Isa itong napakalaking tungkulin. Paanong maipapahayag ng karaniwang salita ng tao ang mga kababalaghan ng kalangitan? Paanong mailalarawan ang kadakilaan ng trono ng Diyos o ang awit ng di mabilang na mga anghel? Paanong maipapaliwanag ang mga batas ng sansinukob na siyang nagpapanatili sa lahat ng nilikha? Ngunit tinulungan si Enoch ng mga anghel sa paraang makalangit. Tinuruan siya hindi lamang kung ano ang isusulat kundi kung paanong isusulat ito. Ibinunyag nila sa kanya ang mga simbolo at wika na may kakayahang maghatid ng malalalim na katotohanang espiritual. Ipinagkaloob sa kanya ang kaalamang lampas sa anumang natutunan niya sa lungsod ni Cain. Maging ang pagsusulat mismo ay naging isang himala. Habang nauupo si Enoch upang isulat, dumaloy ang mga salita sa kanyang kamay na para bang ginagabayan ng kapangyarihan mula sa itaas. Naisulat niya ang mga bagay na hindi pa naituro sa kanya, nailarawan ang mga lugar na hindi pa niya nakita, at naipaliwanag ang mga hiwagang espiritual na lampas sa pangunawa ng karaniwang tao. Sa pamamagitan ng kanyang tungkulin bilang banal na tagasulat, naunawaan ni Enoch na ang kanyang misyon ay hindi lamang para sa kanyang panahon, kundi para sa mga darating na henerasyon. Hindi isinulat ni Enoch ang mga bagay na ito para lamang sa kanyang henerasyon, kundi para rin sa mga taong mabubuhay matagal na matapos siyang mawala. Ipinaliwanag ng mga anghel na ang kanyang mga sulatin ay iingatan upang magsilbing gabay para sa mga susunod na salinlahi. Ngunit marahil ang pinakakamanghamanghang bahagi ng tungkulin ni Enoch ay ang kanyang papel bilang tulay sa pagitan ng mga anghel at ng sangkatauhan. Sapagkat pinili siya ng Diyos upang lumakad na malapit sa Kanya, sa kabila ng kanyang pinagmulan mula sa lahing isinumpa ni Cain, nagkaroon si Enoch ng pambihirang pagkaunawa sa parehong kabanalan ng Diyos at sa kahinaan ng tao. Ito ang dahilan kung bakit siya naging angkop na tagapamagitan sa langit at lupa. Ang mga bumagsak na tagapagmatsyag na nagdala ng kapahamakan sa sarili at sa sangkatauhan ay labis ang pagnanais na muling makalapit sa Diyos. Ngunit ang kanilang paghihimagsik ay lubos na lumayo sa kanila mula sa presensya ng Diyos at hindi na nila kayang lumapit sa kanyang trono. Sa kanilang pagkalugmok, lumapit sila kay Enoch, nagmamakaawa na mamagitan siya para sa kanila. Ayon sa aklat ni Enoch, nakiusap ang mga anghel na ito na isulat niya ang kanilang panalangin, isang kahilingan sa Diyos para sa kapatawaran at panibagong pag-asa. Inamin nila ang kanilang pagkakasala na inilayo nila ang sangkatauhan sa tamang landas at naging sanhi ng paghatol sa buong daigdig. Umaasa silang sa pamamagitan ni Enoch na may ugnayan pa rin sa presensya ng Diyos ay may pag-asa pa para sa awa. Pumayag si Enoch na ihatid ang kanilang kahilingan hindi dahil sang-ayon siya sa kanilang ginawa, kundi dahil nauunawaan niya ang kahalagahan ng awa at ng pag-asa sa pagtubos. Dala ang kanilang sulat, iniharap ni Enoch ito sa isa sa kanyang pagdalaw sa kalangitan. Ang tugon na kanyang natanggap ay malinaw at tiyak. Kinikilala ng Diyos ang kasalanan ng mga tagapagmatsyag at ang pangangailangan ng kanilang parusa. Ang pinsalang ginawa nila sa mundo ay masyadong malala upang balewalain at ang kanilang kaparusahan ay ganap na makatarungan. Ngunit inihayag din ng Diyos ang isang mas dakilang plano ng pagtubos, hindi para sa mga bumagsak na anghel, kundi para sa mga taong naapektuhan nila. Dito, natutunan ni Enoch ang malalalim na katotohanan tungkol sa katarungan at awa.
kung paanong ang bawat pagpili ay may kaakibat na bunga at kung paanong sa kabila ng paghatol ay may puwang pa rin ng pag-asa. Nauunawaan niya na ang kapatawaran ng Diyos ay bukas para sa mga taos pusong nagsisisi, ngunit may mga kahihinatnan na kailangang danasin. Ang mga tagapagmatsyag ay makakatanggap ng hatol, ngunit ang sangkatauhan ay muling bibigyan ng pagkakataong maibalik sa tamang daan. Habang patuloy si Enoch sa kanyang papel bilang tagapamagitan at tagasulat, may isang hindi pangkaraniwang pahayag na nagsimulang ipahayag ng mga anghel, isang pangakong hindi pa kailanman narinig sa kasaysayan. Inihayag nila na may kakaibang kinabukasan na naghihintay kay Enoch, isang kapalarang hindi pa naranasan ng sinumang nilalang sa lupa. Hindi mararanasan ni Enoch ang kamatayan gaya ng ibang tao. Sa halip, siya ay dadalhing buhay mula sa lupa patungo sa kalangitan. Babaguhin ang kanyang katawan at mananahan siya sa piling ng Diyos magpakailanman. Ang pangakong ito ay hindi ibinigay bilang gantimpala sa kanyang mga gawa, kundi bilang patunay ng kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Ipinapakita nito na kayang talunin ng may lalang ang mismong sumpa ng kamatayan na pumasok sa mundo dahil sa pagsuway ni Adan. Isa itong sulyap ng buhay na walang hanggan na nais ibigay ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak. Ipinaliwanag ng mga anghel na ang pag-akyat ni Enoch ay may layuning lampas sa personal na gantimpala. Ito ay patunay sa kanyang henerasyon na ang Diyos ay patuloy na naghahangad ng malapit na ugnayan sa tao. Ito rin ay upang ilayo si Enoch mula sa panganib, upang maipagpatuloy niya ang kanyang tungkulin bilang mensahero at tagasulat sa kalangitan. At higit pa rito, magsisilbi itong pag-asa sa mga susunod na henerasyon na ang kamatayan ay hindi ang katapusan. Habang papalapit ang oras ng kanyang pagbabagong anyo, nanatiling tapat si Enoch sa kanyang gawain, pagsusulat ng mga banal na pahayag at pagbibigay ugnayan sa langit at lupa. Naunawaan niyang ang kanyang paglilingkod dito sa lupa ay paghahanda para sa isang mas dakilang layunin sa langit, isang layuning walang hanggan. Ang huling bahagi ng espiritual na paglalakbay ni Enoch sa lupa ay puno ng mas malalalim at mas makapangyarihang pakikipagtagpo sa presensya ng Diyos. Lalong naging madalas ang kanyang mga pangitain at mas detalyado kaysa dati. Ipinakita na sa kanya ng mga anghel hindi lamang ang mga pangyayari sa kanyang panahon, kundi mga propesiya ng hinaharap, mga pangyayaring lalampas pa sa kanyang henerasyon. Nakita niya ang pagtaas at pagbagsak ng mga kaharian. Nakita niya ang mga tao na natutong kilalanin ng Diyos at nasaksihan niya ang mga sandaling huhubog sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa panahong ito, lumawak pa ang papel ni Enoch mula sa pagiging tagapamagitan ng mga anghel tungo sa pagiging tagapanalangin para sa buong sangkatauhan. Ang mga taong namuhay ng matuwid ay lumalapit sa kanya, humihiling ng panalangin para sa kanila at sa kanilang mga mahal sa buhay. Alam nilang may kakaibang lapit si Enoch sa Diyos, isang ugnayang walang sino man sa kanila ang taglay. Ang mga kwento tungkol sa pambihirang mga kaloob na espiritual ni Enoch ay lumaganap lampas sa kanilang lupain. Ang mga tao ay naglakbay mula sa malalayong lugar upang makausap siya at humingi ng payo. Dala nila ang kanilang pinakamalalalim na tanong tungkol sa Diyos, katuwiran at mga hiwaga ng buhay at kamatayan. Palagi silang ginagabayan ni Enoch pabalik sa sentrong katotohanang natutunan niya sa lahat ng kanyang mga paglalakbay. Nais ng Diyos ang matalik na kaugnayan sa tao, at ang ugnayang ito ay maaring makamit sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod. Ang pagtatapos ng kanyang mga isinulat ay naging pinakadakilang layunin ni Enoch sa kanyang huling mga taon sa lupa. Ang aklat na taglay ang kanyang pangalan ay hindi lamang tala ng mga pangitain.
Ito ay isang gabay sa pag-unawa sa mundo ng espiritu at sa papel ng tao rito. Inilarawan nito ang kaayusan ng langit, ipinaliwanag ang mga batas ng sansinukob, inihayag ang mga darating na kaganapan at nagbigay ng karunungan upang mamuhay ng tama sa isang mundong puno ng katiwalian. Ang kanyang mga sulatin ay hindi katulad ng anumang naunang naisulat. Nagbigay ito ng mga kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa sangkatauhan mula pa noong simula. Paano nakaayos ang daigdig? Anong mga uri ng anghel ang umiiral at ano ang kanilang tungkulin? Paano gumagalaw ang mga puwersang hindi nakikita sa mga bagay sa lupa? Ano ang tunay na layunin ng Diyos para sa sangkatauhan? Binigyan ng sagot ni Enoch ang mga tanong na ito at higit pa. Tulad ng isinulat sa Henesis 5:24, lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at siya'y nawala na sapagkat kinuha siya ng Diyos. Ngunit ang maikling talatang ito ay bahagya lamang sumasalamin sa laki ng nangyari sa buhay ni Enoch. Mula sa isang angkan na puno ng kahihiyan, siya ay umangat upang maging pinakagising na espiritual na nilalang na lumakad sa lupa. Ang kanyang pagbabagong buhay mula sa taong makamundo patungo sa tagasulat ng langit ay patunay na ang awa ng Diyos ay kayang lampasan kahit ang pinakamalalim na kahinaan ng tao. Ang aklat na isinulat ni Enoch sa panahon ng kanyang kahangahangang espiritual na paglalakbay ay ganap na bago para sa sangkatauhan. Wala pang sino mang nagtangkang isulat ang gayong malinaw na mga pangitain ng kalangitan, detalyadong kaalaman tungkol sa mga anghel at sa paggalaw ng mga bituin sansinukob o partikular na mga hula tungkol sa katapusan ng panahon. Ang gawain ni Enoch ang naging pinakaunang anyo ng sulating apokaliptiko, isang uri ng panitikan na huhubog sa pag-iisip panrelihiyon sa maraming salinlahi. Tinanggap ni Enoch ang kanyang pagsusulat ng may parehong debosyon na dati niyang ipinamalas bilang pinuno ng kanyang bayan. Maingat niyang itinala ang bawat pangitain ng may katumpakan, isinulat ang bawat pakikipagtagpo sa mga anghel ng may buong atensyon, at iningatan ang bawat propesya ayon sa pagkakabigay nito sa kanya. Alam niyang ang kanyang mga salita ay hindi lamang para sa kanyang panahon, kundi para rin sa mga darating na henerasyon. Ang akto ng pagsusulat ay hindi tulad ng karaniwang karanasan ng tao. Tuwing nauupo si Enoch upang magsulat, pakiramdam niya ay dumadaloy ang mga salita sa pamamagitan niya na para bang may banal na gabay. Isinulat niya ang mga bagay na hindi pa nakita ng kanyang mga mata. Ipinaliwanag ang mga ideyang lampas sa karaniwang pag-iisip at inilahad ang mga pangalan at pangyayari na ipinakita sa kanya sa kanyang paglalakbay sa kalangitan. Ang naging bunga ng gabay na ito ay isang malawak at detalyadong aklat. Hindi ito basta koleksyon ng personal na kwento ni Enoch. Ito'y nagbibigay ng malinaw na pagkaunawa kung paanong magkaugnay ang espiritual at pisikal na mundo. Inilarawan niya ang iba't ibang uri ng mga anghel at ang mga tiyak na tungkulin ng bawat isa sa loob ng nilikha ng Diyos. Isinalaysay din niya ang paghihimagsik ng mga tagapagmatsyag at ipinaliwanag kung paanong ang ipinagbabawal nilang mga aral ay siyang dahilan ng pagkaligaw ng sangkatauhan. Nagbabala siya tungkol sa darating na paghatol, ngunit nagbigay rin siya ng pag-asa para sa pagtubos sa hinaharap. Ang lalim at lawak ng kanyang isinulat ang siyang naging daan upang maiba ito sa lahat ng naunang mga banal na sulatin. Ang mga naunang kasulatang banal ay mas payak, tumatalakay sa ugnayan ng Diyos sa mga individual, mga pangunahing utos moral at mga awit ng papuri. Ang aklat ni Enoch ay ganap na naiiba. Ipinakita nito ang kabuuang larawan ng estruktura ng sansinukob at kung paano naaapektuhan ng mga espiritual na puwersa ang mundo ng tao. Ang nilalaman ng aklat ay kapwa kaakit-akit at nakakagimbal.
Isinulat niya ng detalyado ang tungkol sa mga bumagsak na anghel, binanggit ang partikular na mga tagapagmatsyag at inisa-isa ang ipinagbabawal na kaalaman na ibinahagi nila sa tao. Si Azazel, halimbawa, ang nagturo kung paano gumawa ng mga sandata. Si Barakel ang nagtulak sa mga tao sa maling paggamit ng astrolohiya. Si Kokobel naman ang nagpakilala sa paggawa ng huwad na mga palatandaan at pangitain. Patuloy ang listahan ng mga pangalan at kasalanan, isang ganap na salaysay ng kung paano ang kanilang paghihimagsik ang naging dahilan ng pagbagsak ng sangkatauhan. Ngunit marahil ang pinaka-nakakagulat na bahagi ng mga isinulat ni Enoch ay ang tungkol sa Nephilim. Ang mga nilalang na ito isinilang mula sa pagsasama ng mga bumagsak na anghel at mga kababaihang tao ay inilarawan bilang mababagsik na higanteng nagdala ng pagdurusa sa mga karaniwang tao. Ipininta ni Enoch ang kanilang laki, hindi natural na lakas at walang hanggang pagnanasa para sa karahasan at pagkawasak. Inilarawan niya kung paano inangkin ng mga nilalang na ito ang mga kapangyarihan sa lipunan ng tao, humihingi ng pagsamba at mga alay. Isinama rin sa aklat ang maraming propesya tungkol sa mga huling araw. Ipinakita kay Enoch ang isang malaking paghatol na darating sa mundo upang alisin ang katiwalian at bigyang daan ang bagong simula. Ipininta niya ng malinaw ang pagbaha bilang kaparusahan sa kasamaan at bilang paglilinis upang muling magsimula ang sangkatauhan. Isinulat niya kung paano isang matuwid na pamilya lamang ang makakaligtas at sa kanila muling bubuuin ang buhay ng tao. Ngunit lampas sa baha, ang mga isinulat ni Enoch ay may propesiya rin para sa malayong hinaharap. Isinalarawan niya ang pag-angat at pagbagsak ng mga imperyo, ang mga taong matututo muling kilalanin ng Diyos, at ang panahong muling manunumbalik ang katuwiran sa buong mundo. Ang mga pangitahing ito ay hindi lang babala, ito'y nagdala ng pag-asa. Ipinakita nito na ang plano ng Diyos ay hindi lamang paghatol, kundi ganap na pagtubos. Habang lumaganap ang mga isinulat ni Enoch sa kanyang panahon, nagdulot ito ng matinding pagkagulat. Wala pang nakasulat na katulad nito. Nabigla ang mga tao sa mga detalyadong paglalarawan ng langit, naakit sa kaayusan ng mga anghel at labis na naapektuhan ng babala tungkol sa hinaharap. Tinugunan ng aklat ang mga tanong na matagal nang bumabagabag sa sangkatauhan. Malugod na tinanggap ng sinaunang pamayanang Hudyo ang mga isinulat ni Enoch. Narito ang isang aklat na nagpapaliwanag ng malinaw sa mga bagay na minsan lang binabanggit sa ibang banal na sulatin. Ang maikling talata sa Genesis tungkol sa mga anak ng Diyos na kumuha ng mga babaeng tao ay pinalawak at ginawang ganap na kwento ng paghihimagsik ng mga anghel. Ang mahiwagang banggit tungkol sa mga higante sa lupa ay luminaw sa pamamagitan ng mga detalyadong paglalarawan sa Nephilim. Nagsimulang pag-aralan ng mga guro at iskolar ng Hudaismo ang aklat ni Enoch at doon nila natagpuan ang mga sagot sa ilan sa pinakamahirap na tanong ng pananampalataya. Tinulungan sila ng aklat na maunawaan kung bakit laganap ang kasamaan, paano ang mga puwersang hindi nakikita ay nakikialam sa mga pangyayari sa lupa, at ano ang tunay na layunin ng Diyos para sa tao. Naging mahalagang aklat ito, kinopya at iningatan ng may lubos na debosyon. Sa panahon ng pagsubok at pang-aapi, lalo na ng mga Hudyo, naging mahalaga ang aklat ni Enoch. Kapag sila'y nahaharap sa mga banyagang pinuno o naguguluhan kung bakit nagdurusa ang mga matuwid habang ang masamay umuunlad, ang mga salita ni Enoch ang nagsilbing gabay. Ipinakita nito na sa likod ng mga pakikibakang makalupa may espiritual na realidad na batid ng Diyos ang lahat ng sakit ng sangkatauhan at ang tunay na katarungan ay tiyak na magaganap. Sa loob ng maraming siglo, mataas ang pagtingin sa aklat ni Enoch sa tradisyong Hudyo.
Binabanggit ito ng mga guro, pinag-aaralan ng mga iskolar at pinahahalagahan ng karaniwang mananampalataya. Bagamat hindi ito opisyal na isinama sa mga kasulatang Hebreo, tinanggap ito ng marami bilang tunay na pahayag mula sa Diyos. Marami ang naniniwalang ito'y mahalaga sa sinumang nais maunawaan ang mundo ng Espiritu. Nang magsimulang lumago ang Kristyanismo mula sa ugat nitong Hudyo, natural lamang na tinanggap ng mga unang tagasunod ang mataas na pagtingin sa mga sulatin ni Enoch. Batid ng mga manunulat ng Bagong Tipan ang nilalaman ng aklat, at ang ilan ay tahasan o hindi direktang tumutukoy sa mga ideya nito. Makikita ang impluwensya ng aklat ni Enoch sa mga pinakaunang sulatin ng mga Kristiyano. Ang pinakatahasang sanggunian ay mula sa sulat ni Judas, mga talata 14 hanggang 15, na nagsasabing, "At si Enoch na ikapito mula kay Adan ay nagpahayag na nagsabi," isang direktang sipi mula sa aklat ni Enoch, kinikilalang tunay na propesya. Binanggit din ni Judas ang kwento tungkol kay Miguel na arkanghel na nakipagtalo sa diablo tungkol sa katawan ni Moises, isang kwentong konektado sa mga tradisyong matatagpuan sa mga sinulat ni Enoch. Sa sulat ni Pedro, partikular sa 2 kabanata, makikita rin ang pagtuturo tungkol sa mga bumagsak na anghel na iginapos habang hinihintay ang paghatol. Mga ideyang lubos na tinalakay sa aklat ni Enoch. Lampas sa mga tahasang sanggunian, makikita ang impluensya ni Enoch sa buong Bagong Tipan. Ang detalyadong mga turo tungkol sa mga anghel sa mga sulat ni Pablo, ang mga temang may kinalaman sa labanang makalangit sa aklat ng pahayag, at maging ang mismong mga binanggit ni Jesus tungkol sa anak ng tao. Lahat ng ito ay nagpapakita ng kaalaman sa mga ideyang ganap na nilinang sa mga sinulat ni Enoch. Ipinagpatuloy ng mga unang Kristiyanong pinuno at manunulat ang paggalang sa aklat ni Enoch. Ang mga personalidad ng simbahan tulad ni Justin Martyr, Irenaeus at Clement ng Alexandria ay itinuring itong mahalagang akdang espiritual. Ginamit nila ito sa kanilang mga sermon. Binanggit ang mga aral nito ukol sa mga hiwagang espiritual at hinihikayat ang kanilang mga tagasunod na basahin ito bilang tulong sa pag-unawa sa masalimuot na mga usaping teolohikal. Lalo itong pinahahalagahan ng mga unang Kristiyanong naghahangad maunawaan ang lawak ng espiritual na pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama. Nagbigay ito ng linaw kung bakit may labanan sa espiritual na daigdig, kung paanong ang tagumpay ni Kristo ay may kaugnayan sa mga makalangit na tunggalian, at kung ano ang hinaharap ng sangkatauhan at ng buong espiritual na mundo. Maraming komunidad ng mga Kristiyano ang nag-ingat sa aklat ni Enoch katabi ng iba pa nilang mga banal na sulatin. Sa mga unang siglo ng simbahan, malawak ang pagtanggap at paggalang sa mga sinulat ni Enoch. Isinalin ito sa iba't ibang wika, pinag-aralan ng mga iskolar at binanggit ng mga guro. Para sa maraming mananampalataya, ang aklat ay susi sa pag-unawa sa mas malawak na layunin ng Diyos sa paglikha. Ang mga pahayag dito ay tila nagbibigay ng mahalagang konteksto para sa pag-unawa sa parehong lumang tipan at bagong tipan. Ngunit habang lumalago ang Kristyanismo at nagiging mas organisado, nagsimulang magkaroon ng mga pagtatalo tungkol sa kung aling mga aklat ang dapat kilalaning opisyal na kasulatan. Nagsimula ang mga pinuno ng simbahan sa pagtatatag ng mga pamantayan upang matukoy kung aling mga sulatin ang karapat-dapat maisama sa Biblia at alin ang dapat ituring na pangalawang akda lamang. Sa panahong ito, isinailalim sa masusing pagsusuri ang aklat ni Enoch. Ang unang mga pagdududa sa aklat ay hindi dahil sa mga aral nito, kundi sa tanong kung sino talaga ang may akda. Nagsimulang magtanong ang ilang pinuno ng simbahan kung talaga bang si Enoch, ang patriarkang isinakay sa langit, ang sumulat nito.
Napansin nila na may mga partikular na hula sa aklat na tumutukoy sa mga pangyayaring naganap daan-daang taon matapos ang panahon ni Enoch. Kaya't inisip nilang marahil ay isinulat ito ng ibang tao sa mas huling panahon. Dahil dito, nagkaroon ng tanong kung tunay nga ba itong pahayag mula sa Diyos. Kung hindi si Enoch ang sumulat, bakit ito ituturing na banal? Dahil dito, nagsimulang iguhit ng mga lider ng simbahan ang linya sa pagitan ng mga aklat na malinaw na isinulat ng mga kilalang tauhan sa Biblia at ng mga aklat na tila isinulat lamang at pinangalanan gamit ang mga sinaunang pangalan. Bukod pa rito, may mga agam-agam tungkol sa nilalaman mismo ng aklat. Bagamat tanggap ang mga pangunahing ideya tungkol sa mga bumagsak na anghel at sa paghatol ng Diyos, may ilang detalye ang hindi komportable para sa ilang pinuno. Ang paglalarawan ng mga anghel na nakihalubilo sa mga tao, ang pagbibigay diin sa mga ipinagbabawal na kaalaman at ang mahahabang talaan ng mga pangalan ng anghel ay tila sa ilan ay haka-haka lamang o masyadong mapanganib para sa pananampalataya. Habang lumalawak ang Kristyanismo sa loob ng Imperyong Romano at nagsimulang maimpluwensyahan ng pilosopiyang Griego, may ilang lider na mas pinaboran ang lohikal at mas abstraktong pagtanaw sa Diyos. Ang masiglang pagkukwento sa aklat ni Enoch na puno ng mga pangitain sa langit at pagdalaw ng mga anghel ay tila masyadong payak para sa mas edukadong mga mambabasa. Ang pagtanggi sa aklat ni Enoch ay hindi nangyari bigla. Iba-iba ang pananaw ng mga lider at may ilang komunidad na patuloy na pinahahalagahan ng aklat habang ang iba naman ay hindi na ito isinama. Ngunit kalaunan, naging karaniwan ng pananaw na ito'y kagiliw-giliw, ngunit hindi mapagkakatiwala ang banal na kasulatan. Karapat dapat basahin, ngunit hindi dapat ituring na bahagi ng Biblia. Ang formal na pagtanggi ng mainstream na simbahan sa aklat ni Enoch ay nangyari sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng iba't ibang konseho at opisyal na desisyon. Ang mga kilalang personalidad ng simbahan tulad nina Jerome at Augustine na malaki ang papel sa pagbubuo ng mga paniniwalang Kristiyano ay naghayag ng kanilang pagdududa. Sinabi nilang hindi tiyak kung sino ang sumulat ng aklat at hindi naman daw ito mahalaga upang maunawaan o maisabuhay ang pananampalatayang Kristiyano. Noong taong 364 AD, inilabas ng Konseho ng Laodicea ang isa sa mga unang kinikilalang talaan ng mga tekstong biblikal at hindi isinama ang aklat ni Enoch. Sinundan ito ng iba pang konseho at sa pagdaan ng panahon, tuluyang tinanggal ang aklat sa mga kinikilalang kasulatan sa karamihan ng mga rehiyon. Pagsapit ng ika-5 siglo, ang aklat ni Enoch ay karaniwang itinuturing na apokripal ng nakararaming grupong Kristiyano. Kasabay ng pagtanggi, sinimulan din ang mga hakbang upang pigilan ang paglaganap ng aklat. Nag-utos ang mga pinuno ng simbahan na itigil ang pagkopya at pamamahagi nito, at sa maraming pagkakataon, sinunog o winasak ang mga lumang sipi. Layunin nilang pigilan ang mga mananampalataya sa pagkalito o sa pagkaligaw ng paniniwala dahil sa aklat na hindi na tinuturing na mapagkakatiwalaan. Maraming dahilan ang simbahan sa mga hakbang na ito. Opisyal, sinasabi nilang dahil sa pagdududa sa may akda, sa kawalan nito sa listahan ng kasulatan at sa pangambang ito'y makalito sa mga pangunahing aral ng pananampalataya, itinuturing nilang puno ito ng haka-haka at mga ideyang hindi mahalaga sa tunay na katuruan. Ngunit ayon sa ilang iskolar, maaaring may mga karagdagang dahilan sa likod ng pagtanggi. Mariin kasing kinokondena ng aklat ni Enoch ang katiwalian sa mga pinunong panrelihiyon at nagbabala ito laban sa moral na pagbagsak ng mga lider. Marahil ito'y hindi naging magaan sa damdamin ng mga namumunong simbahan. Ang pagbibigay diin ng aklat sa mga pahayag na galing direkta sa Diyos,
sa labas ng itinatag na simbahan ay maaring naging banta rin sa kanilang autoridad. Isa pang posibleng dahilan ay ang layuning ihiwalay ang Kristyanismo sa Judaismo. Sa pagtatangkang itatag ang Kristyanismo bilang hiwalay na pananampalataya, ang paglayo mula sa mga aklat na itinuturing na Hudyo, tulad ng kay Enoch, ay maaaring itinuring na kinakailangan. Ang hindi pagkilala sa aklat ni Enoch ay naging isang malinaw na paraan upang ipakita na ang Kristyanismo ay may sarili nitong mga banal na sulatin. Ang pagsisikap na itaboy ang aklat mula sa pagtuturo ng simbahan ay naging epektibo sa malaking bahagi ng Kristiyanong mundo. Sa loob ng mahigit 1,000 taon, halos tuluyang naglaho ang aklat sa mga simbahan at komunidad sa Europa at sa buong rehiyong Mediterranean. Paminsan-minsan, binabanggit ng mga iskolar ang aklat sa kanilang mga sulatin, ngunit halos imposibleng makahanap ng aktwal na kopya. Karamihan sa mga Kristiyano ay hindi na rin maalala na nagkaroon ng ganitong aklat. Gayunman, hindi dito nagtapos ang kwento ng aklat ni Enoch matapos itong itakwil ng mas malaking simbahan. Sa isang maliit na bahagi ng Kristiyanong mundo, may mga taong patuloy na nagbigay halaga at nag-ingat sa aklat. Tumanggi ang Ethiopian Orthodox Church na tanggapin ang desisyon na tanggalin ang aklat ni Enoch mula sa Biblia. Patuloy silang naniwala na ito ay tunay na kasulatan at isinama ito sa kanilang koleksyon ng mga banal na aklat. Dinala ng mga unang misyonerong Kristiyano ang aklat ni Enoch sa Ethiopia, kung saan ito isinalin sa wikang Ge'ez, ang lokal na wika. Habang sinisikap ng ibang mga simbahan na burahin ang aklat, ipinagtanggol ito ng simbahang Ethiopian, pinag-aralan at patuloy na kinopya. Ginamit nila ito sa pagtuturo at itinuring bilang tunay na bahagi ng Biblia. Sa loob ng mahigit 1,000 taon, ang simbahang Ethiopian ang halos nag-iisang grupo ng mga Kristiyano na may kumpletong kopya ng aklat ni Enoch. Bagamat may ilang bahagi at sanggunian na nanatili sa ibang mga rehiyon, tanging ang mga taga-Ethiopia ang nakaingat ng buong aklat sa kanilang mga aklatang panrelihiyon at mga monasteryo. Patuloy nila itong binabasa, isinasama sa pagsamba at tinatrato bilang mahalagang aklat ng pananampalataya. Muling lumitaw ang interes sa aklat ni Enoch noong ika-18 siglo nang may mga taga-Europa na bumisita sa Ethiopia at nakakita ng mga kopya nito sa mga monasteryo roon. Isang manlalakbay mula sa Scotland, si James Bruce, ang nagdala ng mga kopya pabalik sa Europa matapos ang kanyang paglalakbay noong dekada 1770. Mula rito nagsimula ang bagong alon ng interes ng mga iskolar sa matagal nang nakalimutang aklat. Nang sinimulan ng mga mananaliksik mula Europa na suriin ang mga manuskrito ng Ethiopia, lubha silang namangha sa kanilang mga natuklasan. Natagpuan nila ang pinagmulan ng maraming sinaunang sipi at sangguniang matagal na nilang alam mula sa mga unang sinulat ng Kristiyano, ngunit hindi pa nila nahahanap ang pinagmulan. Tinulungan ng aklat na ito ang mga iskolar na punan ang maraming puwang tungkol sa sinaunang ideya ng mga Hudyo at Kristiyano na matagal nang hindi malinaw. Ang pagkakatuklas ng mas sinaunang mga manuskrito noong ika-20 siglo, partikular sa mga Dead Sea Scrolls, ay nagpapatunay na tunay ngang napanatili ng simbahang Ethiopian ang isang sinaunang aklat. Ang mga bahagi ng aklat ni Enoch na natagpuan sa Qumran ay nagpapakita na ang mga grupong Hudyo sa panahon ni Jesus ay kilala at nirerespeto ang aklat na ito, gaya ng laging iginigiit ng tradisyong Ethiopian. Sa ngayon, ang aklat ni Enoch ay malawak ng makukuha at pinag-aaralan ng mga iskolar sa buong mundo. Bagamat karamihan sa mga simbahan ng Kristyanismo ay hindi pa rin ito kinikilala bilang opisyal na kasulatan, tinatanggap ito bilang isang mahalagang dokumentong pangkasaysayan na tumutulong sa atin na maunawaan ang mga paniniwala ng mga sinaunang Hudyo at Kristiyano.
Ang kasaysayan ng pagtanggi at pagkaligtas ng aklat ay paalala kung paano hinuhubog ng kapangyarihang pampulitika at panrelihiyon ang mga kasulatang banal na inaalala at ang mga nalilimutan. Ang makabagong pagkakatuklas ng aklat ni Enoch ay nagbukas ng panibagong landas para sa pag-aaral ng Biblia at kasaysayan. Dahil dito, nagkaroon ng mas malalim na pagkaunawa ang mga iskolar kung paano umunlad ang mga ideya ng Hudaismo at Kristyanismo sa paraang dating hindi posible. Nagbibigay ang aklat ng mahahalagang paliwanag para sa mga sinaunang pananaw tungkol sa mga anghel, mga demonyo, buhay matapos ang kamatayan, at ang pakikibakan ng kabutihan laban sa kasamaan. Ngayon ay mas pinahahalagahan na rin ng mga iskolar ang kalidad ng panitikan sa aklat ni Enoch sa paraang hindi nakita ng mga naunang henerasyon. Ang komplikadong banghay, detalyadong paglalarawan ng sansinukob at mayamang mga propesya ay nagpapakita ng mataas na antas ng kagalingan sa pagsulat na nauuna pa sa kanyang panahon. Ipinakilala ng aklat ang mga estilong pampanitikan na kalaunan ay ginamit din sa iba pang mga akdang apokaliptiko sa kasaysayan ng Hudaismo at Kristyanismo. Habang patuloy na pinag-aaralan ang nilalaman nito, lalong nagiging malinaw ang impluensya ng aklat ni Enoch sa mga sumunod na tekstong panrelihiyon. Maraming tema at larawan sa mga sumunod na sulatin ng mga Hudyo at Kristiyano ay maaaring iugat sa mga ideyang unang ganap na tinalakay sa aklat ni Enoch. Ang malalim na turo tungkol sa mga anghel sa panahon ng medieval Christianity, ang mga labanang kosmiko sa mga kwento ng paghuhukom at maging ang ilang bahagi ng tradisyong Islamiko tungkol sa mga bumagsak na anghel ay nagpapakita ng impluensyang ito. Isa sa mga pinakakagila-gilalas na tuklas ay kung gaano kalalim ang naging inspirasyon ng tradisyong Enochic sa mga manunulat ng Bagong Tipan. Lampas sa hayagang sanggunian sa aklat ni Judas, napansin ng mga iskolar ang maraming banayad na alusyon at magkakatulad na tema sa buong Bagong Tipan. Ang paraan ng pagtukoy ni Jesus sa kanyang sarili bilang anak ng tao, ang mga banggit ni Pablo tungkol sa mga kapangyarihang espiritual, at ang mga bisyon sa pahayag ay nagpapakita ng kaalaman sa mga ideyang matatagpuan ng detalyado sa mga sinulat ni Enoch. Ang pagkakarecover sa aklat ni Enoch ay nagbukas din ng bagong pagkaunawa sa pagkakaiba-iba ng mga unang komunidad ng Kristiyano. Maliwanag ngayon na ang mga unang mananampalataya ay mas magkakaiba sa paniniwala at gawi kaysa sa madalas ipinapakita ng mas huling tradisyon ng simbahan. Iba-ibang grupo ng Kristiyano ang umaasa sa magkakaibang aklat, may kanya-kanyang pokus na turo at may natatanging paraan ng pagsasabuhay ng pananampalataya. Ang pagtanggi sa aklat ni Enoch ay bahagi ng mas malaking proseso kung saan ang isang anyo ng Kristyanismo ang namayani habang ang iba ay naisantabi. Ang pananaw na ito sa kasaysayan ay nagbigay daan sa mahahalagang talakayan tungkol sa kung paano nabubuo ang relihiyosong autoridad at kung paano pinagpapasiyahan kung aling mga aklat ang itinuturing na banal. Ipinapakita ng kasaysayan ng aklat ni Enoch kung paanong ang mga institusyong panrelihiyon na apektado ng politika at pananaw ng kultura ay may malaking papel sa pagtukoy kung aling mga aklat ang mananatili sa alaala at alin ang halos tuluyang malilimutan. Ang katotohanang ang isang tekstong minsang mahal ng sinaunang mga komunidad ng Hudyo at Kristiyano ay halos naglaho sa loob ng higit 1,000 taon ay nagpapakita kung gaano kahina ang paglipat ng mga teksto at kung gaano kahalaga ang pagsisikap ng marami para sa kanilang pag-iingat. Ang katapatan ng simbahang Ethiopian sa pangangalaga ng aklat ni Enoch ay nagpakita rin ng mahalagang papel ng maliliit,
madalas ay hindi napapansin ng mga relihiyosong grupo sa pag-iingat ng sinaunang tradisyon, habang sinisikap ng dominanteng simbahan na burahin ng aklat na natiling tapat dito ang mga Kristiyanong Ethiopian at itinuring itong tunay na kasulatan. Dahil sa kanilang katapatan sa sinaunang aklat na ito, naging posible ang makabagong muling pagtuklas at ang mga bagong kaalaman na sumunod. Sa ngayon, ang madaling pag-access sa aklat ni Enoch ay nagbunsod ng panibagong interes sa mga espiritual at teolohikal nitong kaisipan. Maraming mambabasa sa kasalukuyan ang nabibighani sa makukulay nitong paglalarawan ng espiritual na daigdig, sa mga kwento ng kosmikong pakikibaka at sa mga propesiya tungkol sa darating na panahon. Bagamat karamihan sa mga pangunahing simbahan ng Kristyanismo ay patuloy na hindi kinikilala ito bilang bahagi ng opisyal na Biblia, maraming individual ang nakikita ang halaga nito sa pagpapalalim ng pag-unawa sa mga temang biblikal at sa sariling pananampalataya. Ngunit ang panibagong interes na ito ay muling gumising sa ilan sa mga parehong alalahanin na naging dahilan ng unang pagtanggi sa aklat. May mga pinunong panrelihiyon na nangangamba na baka malito ang mga tao kung paano ito konektado sa opisyal na kasulatan, o baka masyado silang mahumaling sa mga haka-hakang turo tungkol sa mga anghel at lihim ng sansinukob. Ang mga alalahaning ito ay sumasalamin sa mga debate noong unang panahon ng simbahan tungkol sa kung paano dapat isama ang mga apokaliptikong sulatin sa paniniwala at gawi ng Kristyanismo. Ipinakita rin ng masusing pananaliksik sa aklat ni Enoch kung gaano kakomplikado ang kasaysayan ng pagkakasulat at pangangalaga nito. Nadiskubre ng mga eksperto na ang bersyong taglay natin ngayon ay tunay na pinaghalong ilang magkakaibang mga teksto na isinulat sa iba't ibang panahon at pinagsama kalaunan sa isang aklat. Ang masalimuot na kasaysayang ito ang nagpapaliwanag kung bakit may pagbabago sa estilo at nilalaman sa loob ng aklat, at kung paanong naisulat, naipon at naipasa ang mga sinaunang banal na kasulatan sa paglipas ng mga henerasyon. Patuloy namang nagbibigay ng bagong kaalaman ang mga isinasagawang arkeolohikal na paghuhukay sa mundo kung saan pinahahalagahan ang aklat ni Enoch. Pinatunayan ng mga piraso ng manuskrito na natagpuan sa mga Dead Sea Scrolls na may ilang kopya ng mga sulatin ni Enoch sa Qumran, patunay na itinuturing na mahalaga ang mga tekstong ito ng komunidad ng mga Hudyo na nanirahan doon. Ang iba pang natuklasang manuskrito ay tumulong sa mga mananaliksik na subaybayan kung paano naipasa at naisalin ang aklat ni Enoch habang ito'y lumilipat sa iba't ibang grupong panrelihiyon. Ang kasaysayan ng aklat na ito ay isang makapangyarihang paalala kung paanong ang mga banal na teksto ay maaaring mabuhay sa kabila ng matitinding pagsubok. Kahit na ang pinakamaimpluwensyang institusyong panrelihiyon noong panahong iyon ay sinubukang patahimikin ito, nakaligtas ang aklat dahil sa paninindigan ng isang maliit at madalas ay hindi pinapansing komunidad. Ang gawaing ito ng pag-iingat ang kalaunay naging susi sa muling pagkakatuklas ng aklat sa makabagong panahon at pagkilala rito bilang isa sa pinakamahahalagang akda ng sinaunang panitikan ng pananampalataya. Ang landas na tinahak ng aklat ni Enoch mula sa malawak na pagtanggap hanggang sa opisyal na pagtanggi at sa huli ay muling paggalang ay nagpapakita kung paanong ang relihiyosong awtoridad at ang mga pasya tungkol sa mga banal na kasulatan ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon. Ang turing ng isang henerasyon na mahalagang kasulatan ay maaaring ituring ng susunod na henerasyon bilang mapanganib o kaduda-duda. Ang mga pamantayang ginagamit upang tukuyin kung ano ang banal ay hinuhubog din ng mga kaganapan sa kasaysayan at mga desisyong institusyonal.
Hanggang ngayon, dala-dala pa rin ng mga usapin tungkol sa aklat ni Enoch ang tensyon sa pagitan ng kapangyarihan ng mga institusyong panrelihiyon at ng personal na paghahanap ng espiritual na kahulugan. Para sa ilan, ang muling pagtuklas sa aklat ay isang mahalagang pagkakataon upang muling yakapin ang mga nakalimutang karunungang espiritual at palawakin ang pag-unawa sa sinaunang mga tradisyon ng pananampalataya. Para naman sa iba, ito'y itinuturing na maaaring makaabala sa pangunahing paniniwala o magdulot ng kalituhan sa teolohiya. Para sa Ethiopian Orthodox Church, na kailanmay hindi itinakwil ang aklat, ang muling pagkilala rito ay patunay ng karunungan sa kanilang sinaunang pasya. Madalas ipagmalaki ng mga pinuno ng simbahang Ethiopian ang kanilang tapat na pag-iingat sa aklat na ito bilang ebidensya ng kanilang malalim na kaugnayan sa pinakamaagang anyo ng Kristyanismo. Itinuturing pa rin nila itong bahagi ng kanilang banal na kasulatan at patuloy na ginagamit sa kanilang pagsamba at pagtuturo. Ang pambihirang kasaysayan ng aklat ni Enoch mula sa isang sinaunang mensahe ng Diyos hanggang sa pagiging ipinagbawal at sa huli ay muling natuklasan, ay nagpapakita kung paanong ang mga sulating panrelihiyon ay dumaraan sa napakakomplikadong proseso sa loob ng kasaysayan. Ang pamumulitika, mga desisyon ng mga pinunong panrelihiyon, pagbabagong kultural at mga personal na pagkilos, lahat ng ito'y may papel sa paghubog kung aling mga sinaunang teksto ang nananatili at alin ang nawawala. Ang pagkakaligtas ng aklat sa kabila ng mga pagtatangkang burahin ito ay sumasalamin sa debosyon ng mga taong nag-ingat dito at sa matinding kapangyarihan ng mensahe nito. Isang mensaheng patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga mambabasa mula sa iba't ibang henerasyon at kultura. Kung nagustuhan mo ang kwento tungkol sa misteryong biblikal na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mga hindi pa nasasabit kamangha-manghang kwento mula sa sinaunang kasaysayan. I-share mo rin ang video na ito sa mga kakilala mong mahilig sa katotohanan. Sa likod ng mga kwentong akala natin ay alam na natin. Ano ang pinakanagulat sa iyo tungkol sa kwento ni Enoch? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa comment section. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod na video kung saan tatalakayin natin ang isa na namang nakagugulat na lihim mula sa Biblia. Isang lihim na matagal nang nasa harap ng ating mga mata.